Para sa umagang ito. Okay, magandang umaga sa ating Provincial Administrator, Attorney Dulce Rabanal. Palakpakan niyo naman si Admin. And of course, kanina pa rin dyan si Ma'am Leia, ang ating HRMO. Palakpakan niyo naman. At siyempre, lahat ng mga doctors, department head, units heads, at siyempre, tayong lahat ng mga empleyado ngayong umaga. Para po pasimulan yung ating umaga ngayon, yung ating Lunes na maganda. Ang araw ay, sabi nga, tirik na tirik ngayon at maganda kahapon din ang weather natin. Tawagin natin si Pastor Javier, si Pastor Dave para po simulan ng ating umaga ngayon sa ating pagkain spiritual. Pastor. Dito po kayo. Okay, magandang umaga po sa lahat. Kumusta na po kayo? Mas mabuti kayo sa dati. Yan po ang ating laging panalangin. And today, para po magbigay tayo ng oras sa ating pong spiritual upliftment for today. At we will make sure na ito po ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang harapin ang panibagong linggo ito. Of course, magandang umaga po sa ating pong mga tagapanguna, ang ating Gobernador Ramil Lauren Hernandez, ang ating pong Provincial Administrator, Ma'am Ms. Dulce, Ma'am Attorney, si Ma'am Leia din po, at sa lahat po ng ating pong mga department heads, unit heads, at ating mga doktor. Sa umaga pong ito, let us hear this word. Isa pong sulat magmula po sa isang taong alam ko po na makapagbibigay sa atin ng spiritual upliftment. You know why? Because Philippians chapter 4 was written by St. Paul when he was in jail. Kaya maganda po na mapakinggan natin at ma-encourage tayo sa kanyang sulat. At ganito po ang kanyang sabi, "Do not worry about your life, about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." At ang kapayapaan daw ng Diyos na hindi natin kayang ipaliwanag ay ating mauunawaan at ating pong makakamtan na siyang magbibigay bantay sa ating mga puso that will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. And finally, sabi niya, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, sabi niya, think about such things. Yung mga nabanggit ko po, mga bagay na kaibig-ibig, mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na alam natin totoo. Sometimes and many times, mahirap pong isipin kapag ang isip mo ay tuliro. Kapag ang isip natin, nag-aalala tayo, paano ba ako magiging kagaya ni Kaloy Yulo? Diba, lahat ng tao ngayon parang gumagano sila, no? Ang hirap talaga, no? Kapag ka inisip mo, paano ka magkakaroon ng lahat ng pangailangan mo sa araw-araw. Pero mga kasama ko po sa Kapitolyo, mga kapwa ko kawani ng pamahalaan, let us think about these things, no po? At para daw po natin maisip ang mga bagay na ito, nakita natin sa ating spiritual upliftment for today, according to St. Paul, number 1, let us go of our anxiety. Hayaan natin ang ating mga kabalisaan sa buhay ay ipagkatiwala natin sa Diyos. Hindi ko po sinasabing ipanalangin natin, Panginoon, alisin mo po ang problema sa buhay ko. Mahirap pong manalangin kapag sinabi natin alisin na ng Diyos ang problema sa buhay natin. It only will mean, I want to rest in peace. Yun po ang ibig sabihin doon. Pero ang tama po palang panalangin ay, Lord, samahan mo ako. Pagtagumpayin mo ako sa kabila ng mga problema at pagsubok sa buhay ko. And that is why, sabi ni Pablo, with all thanksgiving and petition, para hindi tayo mabalisa sa anumang pangangailangan natin, ipresenta natin sa Diyos to our prayers. And that is why, kaya po tayo nagkakaroon ng spiritual upliftment at the first day of our week ng paglilingkod. Kaya sa araw na ito, magiging panatag daw at mapayapa ang ating mga isip kapag ang mga bagay na hindi natin kayang gawin, hindi natin alam kung saan kukunin,
ay ipagkakatiwala natin sa ating Panginoon through prayers and petition. Kaya sa umaga po ito, let us apply para hindi po tayo mag-worry. Let us be a warrior rather than a warrior. Shall we bow our heads? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa paalala mo sa amin na kung kami man ay mga may pangangailangan o meron kaming mga kabalisaan, ipresenta namin sa iyo at idulog sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang iyong kapayapaan na hindi malirip at hindi namin kayang isipin ang magbabantay sa aming mga puso at isipan. That is why today, Lord, we trust to you everything at ikaw na po ang bahala sa lahat ng aming gagawin sa buong linggo ito. Lord, we ask your love, O our Father, ang pagpapala ng anak at ang pag-ibig mo at ang pagsama ng banal na Espiritu ay sumaamin lahat. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. God bless you po. Okay, maraming salamat. Pastor, natagalan mo ang init. Init kasi dito sa likod eh. Okay, ngayon po, ang mangunguna sa atin ay ang ating PG Enro sa panguna po ng dito makita. Okay, ang mangunguna po ngayon ay ang PG Enro sa ating pag-uulat ngayong umaga sa ating bagay sa Israel. Ito po ay pangunguna ng unang pinuno, si Ma'am Roda Valenzuela. Ano po? At ngayon naman, para po sa pagpabadali ng programa. Pero bago yan, ay sa ating tawagan yung mga nandun sa ilalim ng GO lobby. Ano po, baka pwede kayong anyayahan dito. Ang daming nandun sa loob ng lobby ng GO. Baka pwede kayong anyayahan dito sa ating programa. Dito po sa Time Plaza para po sa flag raising ceremony. Ngayon naman, tawagin po natin ang tagapagpadali ng programa. Talagay ba? Okay, sige. Sino yung MC nyo? Good morning po sa ating lahat. Isang magandang Lunes po. Para po sa ating panlalawigang pinuno, Gobernador Ramil L. Hernandez, sa ating Vice Gobernador Attorney Karen Agapay, sa ating panlalawigang Administrador Attorney Dulce H. De Banal, mga pinuno ng bawat tanggapan at ang aking kapwa kawani gobyerno, isang makakalikasang umaga po. Para po sa ating lingguhang pagtataas ng matawat, ang sunod-sunod na pagdali ng ating programa ay pangungunahan ng ating lupang hinirang sa pamamagitan po ni Romano O. Brillas, ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas si Bilibili Frances Grace Ordonez, panunumpa ng Lingkod Bayan Bilibili Frances Nicole Ver, Laguna Him, Ginoong Porfirio Tri Briones Jr., ang kredo ng Laguneños, Ginoong Josephus Iglesias, Panata sa Bagong Pilipinas, Ginoong Ricardo J. Castillo, Bagong Pilipinas Hymns, Ginoong Darius M. Valencia. Para sa ikalawang bahagi po, ang pagkaulat ng aming mga accomplishment report ay ibabahagi po sa inyo ng aming pinuno, si Dr. Roda B. Valenzuela. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po natin awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang pag-ibig, sa silanganan, hayang ng puso, sa liko'y buhay. Kung pag-ibig ang wala ng pag-ibig, pag-ibig, di ka masisingin, sa lalang tutong sa simulan, sa aming mga brown, ay nalang sa pagkailihan naman, ang salang matawag wiman, ay kanagiging, ang inuwi at araw na kailan, ang kailaniging, lumalang araw na ang aking pansin.
natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay natin bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasigisan, na may dangal, katarungan, at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Panatilihin po natin nakataas ang ating kanang kamay sa pwesto ng panunumpa. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasiyahan nawa ako ng may kapal. Sabay-sabay po natin awitin na Marcha ng Laguna. Nanawigang mananaw, tanging pinapalan ng butihing bathala. Supin mo ang pilihin na bayani ng lahi, kapulihan na tanang ng lipi kay manggil. Ang pangalan sa bisag ng kapitingan, lawang at kaparang mga bayani na hilang, sa luwa ng ipipalan, ang bukiring mundo at gubat, ikaw Laguna ang buhay at aming paglubad. Tunay ang pangalan sa bisig ng kapitingan, sa lawang at kaparang mga bayani na hilang, sa luwa ng ipipalan, ang bukiring bundok at gubat, ikaw Laguna ang buhay at aming paglubad. May nakalagay yan. Sabay-sabay po tayo nasa ating kanang kamay. Pasok po ng Laguna. Ako ay taga Laguna. Sumusumpa ang tataglay ko at tatak na isang tunay na makadiyos na Laguneyo. Pinararangal at pinagmamalag ko ang mag-iisang Laguneyo. Hindi ako tatak kayo. Tuwisan, arangal na aking nalawigan. Hindi ka pagpapalit sa dahil kultura ang nakakalugod na kultura aking kinalisnan. Sisikapin ko maging instrumento ng pagkakaisa, paggunawan, pagmamahalan. Ang lahat ng ito'y gagawin ko, hindi sa paghangad ng sarili pakinabang, kundi maging magandang halimbawa at pamana sa susunod pang salilahing Laguneyo.
Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing nakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan ng kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at may malasakit. Hindi makasarili kundi para mas nakakarami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabay-sabay po nating aawitin ang bagong Pilipinas Hymn. Dahil sa ito at kinakailangan, tayo na umutuloy. Hindi ang mahal. Ayos ang mga dapat ayusin. Kapag lang iuulit, bakit naman nandito sa akin? Ang pagbabago pagkulong sa pag-aseso, pagsikap ng mabuti ang uminhawa. Pagwalain natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Nasa bakit anong kalaban ang pagbuhay at nakalaan ay anong natin sa bayan. Ulit ng kawayan ng Pilipino sa iatbas, kagandahan na ito. Ang pagkalit sa dahil ang oras, bagong Pilipino, bagong Pilipinas. Okay po, pagpasensyahan nyo na po at masanay po kami sa harap ng basurahan at saka sa bundok. Para naman po sa ikalawang bahagi sa aming pag-uulat po.
take note po, bago po namin i-present ang aming accomplishment report, ang puhunan po namin dito ay aming putis. Dati po ako ay porcelana ang aking putis. Ngayon po para na hugpat ng kaldero. So, proud po kami sa aming accomplishment report. Kung minsan po, maaamoy niyo kaming dadaan ng koridor, mabaho, maitim, amoy araw. Galing po kami ng field. So para po ilahad ang aming accomplishment report ng taong 2023-2024, tinatawagan ko po ang aming pinuno ng tanggapan, Dr. D. Valenzuela. Magandang umaga po sa lahat. Good po sana ako pero sobrang init. Pero sabi naman po ni Grace, dahil nangitim na rin naman kami sa field, sanayan na lang po ito. So, magandang umaga po ulit sa lahat, lalo na po sa mga kasama po natin na nandito, sa ating pong mahal na Gobernador Romel Laurel Hernandez, sa ating Gobernadora Ruth Mariano Hernandez, sa bumubuo ng sangguniang panlalawigan, sa pangunguna ng ating Vice Gobernador Attorney Karen Agapay, at syempre sa ating masipag na Provincial Administrator, Attorney Dulce H. Rabanan, at sa lahat po ng kapwa ko Department Head, at sa inyo po lahat. Magandang umaga po. Nais ko lang din po na gamitin ang pagkakataon ito na magpasalamat po sa inyong lahat, lalo-lalo na sa liderato at administrasyon po ng PGL sa inyong pong pagtanggap sa akin, sa pamilya pong ito. Napakalaking tulong po ng inyong mga suporta. Actually po, 1-year anniversary ko at ni Mawen ng July 17. So, kami po yata ang bago ba? Bago, pero hindi na bago. So, salamat po ulit. Maraming salamat. Sa akin pong unang pagsalang sa trabaho, ang siniguro po ng aming tanggapan, ay balikan at pagtingin ang vision at mission ng PGNRO. Na bilang nasa probinsya, hagarin po namin na maging aktibong puwersa at tulay sa usaping kapaligiran para sa ating 30 competitive city municipal LGUs ng Laguna. Bitbit at yakap ang pagbabahal, sipag malasakit para sa serbisyong tama sa ating lalawigan, ay bumuo po kami ng aming roadmap. So mapapansin niyo po, even sa aming mga materials, ang aming pong sinasabi lagi ay yung link me. Na itong roadmap na to, ito nagiging basihan ng aming paggawa at pagdevelop ng mga programs and projects na ang ibig lang sabihin ay to localize and to include all others in the development process, and then sisiguraduhin na bawat proyekto ng PGL ay tumutugon sa pangangailangan ng environment. Hindi makakasira, ngunit makakadagdag pa. At lahat ng proyekto na ginagawa namin at palagay ko sa inyo rin po mga tanggapan ay dapat ito ay base sa datos para nang sa ganon ito ay po pwede ma-replicate. At sa kabuuan, kaya namin sinasabi na bit-bit nga, sinasabi natin core values na serbisyong tama. Laging may link B para nang sa ganon towards a more resilient and healthier Laguna. Gayon din po, ang link B, dahil nga po pag gumagawa kami ng mga project proposals, there has to be a framework to match up the standards of the national and international. So, ito rin po yung nagiging gabay namin. At para na rin po, ma-differentiate po ninyo ano ba yung PGNRO sa hanay ng mga ibang ahensya. Sa kaalaman po ng lahat, ang PGNRO po, ang tanging permit, for your information, ang tanging permit na ini-issue ng PGNRO ay ang quarry permit or mining permit ng isang aplikante na ang lupang kanyang i-develop ay hindi dapat lalagpas ng 5,000 hectares. At sa special permit naman po, ang special permit to transport and dispose ay ibinibigay natin sa mga aplikante na may lehitimong programa na ang kanilang mga incidental na excess materials ay hindi lalagpas po ng 40,000 cubic meters. So, dalawa lang po yun, quarry and mining permit and special permit to transport and dispose. Pag po, clearing permit or cutting permit, Department of Environment and Natural Resources po yan. Kami pong opisina ang tumutulong lang na mag-assist. So sa baga opisina na nangangailangan na magputol, mag-trim at kung ano pa na gagawin sa pagpuputol, sa may kinalaman sa puno, DNR po, through the PGNRO, we can always assist you all. At para din po sa kaalaman ng lahat, para po hindi kayo nalilito, kaya po may G ang PGNRO, yan po ang pinagkaibahan natin. PG kasi provincial government.
Pag sinabi niyo, pag nakakita kayo ng term na PGNRO, definitely sa atin yan. Provincial Government of Laguna. Pero pag walang G, pag sinasabi niyo lang na PENRO, P-E-N-R-O, walang G, yan po ay parte ng Department of Natural Resources Office. National agency po yan na nakatalaga dito sa probinsya. So wag niyo pong ipagpapalit yung dalawang term. PGNRO versus PENRO. So kami po ay PGNRO. So sa atin po lahat, bago po namin i-share aming maikse at malaman na video report, nais ko po muna ipakilala ang bubuo ng aming grupo ng PGNRO. Nasisimulan ko po sa aming Assistant Department Head na si Grace. Pasok ko dito. Pasok. Baka hindi ka nila kilala lahat eh. Si Grace at ang bubuo ng IEC Division sa pamumunan ni Angel, kasama si Frances and also si Kuya Ace. Yan po sila. At sa ating Waste Management and Pollution Control Division sa pamumunan ni Rick, kasama si Joseph at si Darius ng mga nanumpa at kumanta kanina. At sa Mines and Land Resources Management Division, si Ate Rem, si PB, and then also kasama din doon si Grace. At sa ating admin ay ang Forest and Water Resources Management Division na pangunguna ni Eric, na wala po dito ngayon, umattend po ng National Convention, ay kasama niya si Bam, si Uchi, at sino pa ba? Wala dito. Dalawa lang sila. And then sa ating pong admin and support division, sa panguna po ni Ate Eva, kasama din po sila Dario, si Kuya Randy, and si Kuya Saldi, na wala din po ngayon, nag-drive po sila papunta ng Prendo. Tapos, next slide po, bago po again ulit, ibahagi ang aming video presentation. Gusto ko lang po sana i-share sa inyo na bukod dun sa kultura ng pagbibigay ng serbisyong tama sa pagmamahal sa Laguna at sa sipag at malasakit. Sana po, as we go along, as we move along, as we do our things na gagawin natin, sana po let us leave things better po than we found them. So, let me share with you po the video. Thank you very much po. Salamat. Salamat sa paulit-ulit na panunumpang pangangalagaan mo ang ating kalikasan. Salamat sa pagtatanim ng mga bagong puno upang mapanatili ang pagtiyab ng ating mga kabundok at asan ng ating magandang kinabukasan. Salamat sa hindi pagtatapon ng basura at paglilinis ng ating mga kailugan upang patuloy na dumaloy ang malinis na tubig patungo sa karagatan. Salamat sa ating pagsasama-sama upang pag-usapan at bigyang solusyon ang mga usapin ukol sa pamamahala ng basura. Salamat. Salamat sa bawat kawani ng pamahalang panlalawigan sa pagsunod sa mga alituntunin sa tamang pangangasiwa, paghihiwalay at pagtatapon ng basura upang mabawasan ang dami ng basurang nalilikha sa bawat hangganan. Gayon din sa ating mga LGUs, nagtayo ng mga pasilidad at bumili ng mga gamit at makabagong teknolohiya sa pagsasayos ng kanilang mga basura. Salamat sa ating mga pribadong samahan at kumpanya na nagpakilala ng mga makabagong kagamitan at teknolohiya. Salamat sa inyong hindi pagsusunog ng basura at hindi paggamit ng styrofoam at single-use plastic upang mabawasan ang polusyon sa ating kapaligiran. Salamat. Salamat sa ugnayan ng iba't ibang sektor ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan ng minahan kasabay ng kaunlaran.
Salamat sa pagsunod ng mga may-ari sa mga alituntunin upang maprotektahan ang kapaligiran at ayusin ang mga dating minahal. Sa pagtulong sa komunidad upang lalong bumuti ang kalagayan ng mamamayan at ng kalikasan. Salamat sa pakikinig at hindi pakikipagkwentuhan sa tabi tuwing may pagpupulong, training at seminar. Sa pagbabahagi ng mga aral na napulot mo, ay pinili mo na maging katuwang sa pagpapakalat ng positibong pananaw ukol sa pagpapaunlad ng kapaligiran at likas na yaman. Salamat sa ating mga LGUs na nagbabahagi ng kanilang kaalaman at binibigyang kaganapan ang lahat ng kanilang natutunan. Salamat sa mga pribadong kumpanya na ating katuwang sa programa tungo sa magandang kapaligiran at maayos na komunidad. Salamat sa inyong pakikiisa sa pagpapalipad ng mga saranggola gamit ang mga retaso at nare-resiklong basura bilang suporta sa pagsulong sa pagbabawas at paggamit na muli ng iba pang mga mapapakinabangan mula sa basura. Kaya mula sa hanay ng panlalawigang tanggapan ng kapaligiran at likas na yaman, Forest and Water Resources Management Division, Waste Management and Pollution Control Division, Mineral and Land Resources Management Division, Project Development and Resources Mobilization, Monitoring and Evaluation Division, Information, Education, Communication Campaign and Research Division, Administrative and Support Services Division. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na panunumpang alagaan ang ating kapaligiran at likas yaman. Umasa po kayo na sa ating pagsasama-sama ay may papatupad natin ang iba't ibang programa na makatutulong sa bawat mamamayan at pagpapaunlad ng ating kapaligiran at likas na yaman. Hanggang sa muli, salamat. Salamat. Ayan, nakapagdagdamin ko. Pero palakpakan po natin ang PGN Rock. Siyempre nakakahiya po kung hindi ako tatapat sa init. Okay lang din naman po ako mangitim. Hindi, alam niya, pretty pa rin. Yan ang the mark ng kasipagan. So maraming salamat po sa PGN Rock, kay Dr. Roda, and also to Miss Grace. Alright, magandang umaga po! Good morning! Tirik na tirik ang araw, sabi nga ni Kuya Dennis, pero napakagandang araw po upang simulan ang ating linggo ng pagtatrabaho. And let me recognize po our department heads who are here today. Of course, headed by our Provincial Administrator, Attorney Dulce Rebanal, Ma'am Karina Macalo, Sir Edward Inson, Ms. Hazel Gahon, Sir Mario Tobias, Ma'am Fatima Eleanor Villaseñor, Sir Vivencio Malabanan, Sir Jaime Garcia, Ma'am Rosalia Fortes, Ma'am Joypilin Bacanto, Ma'am Feli Cruz, Ma'am Michi Elbo, Engineer Abet Arellano, Ma'am Josie Dinditan, Dr. Jed Dagsan, Ma'am Nelia Espino, Sir Marlon Tobias, Ma'am Pamela Jane Baon, Dr. Mary Grace Bustamante, Ma'am Lucia Almeda,
Sir Aldwin Sejo, Dr. Roda Valenzuela, of course, Ma'am Maria Beatriz Inson, Dr. Judy Rondilla, Dr. Detor Contehino, Dr. Herman Fermelosa, Dr. Gilson Balendong, Dr. Edgar Palacol, Dr. Marigina Coral, Dr. Maria Eloisa Inano, Dr. Peter Uy, Dr. Maria Teresa Lapitan, and Dr. Rene Bagamaspan. Alright, hindi ko na po patatagalin at napakainit po talaga. Ating pong kilalanin to give the message of our provincial governor, Governor Ramil Laurel Hernandez, our administrator, Attorney Dulce Rebanal. Magandang umaga sa ating lahat. Okay, kailangan mainitan din tayo para fair, no? Di ba? Well, anyway, of course, sa pangalan po ng ating Gobernador Ramil Laurel Hernandez, syempre nais nating batiin ang ating mga department heads, assistant department heads, sa mga chief of hospitals, of course. At syempre po, ang aking mga kapwa kawani who are joining us this morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Good morning! Okay, today we are really privileged that we are being hosted today by the PGNRO, no? Sa pangunguna, of course, ni Dr. Roda Valenzuela. Palakpakan naman natin sila. At sabi nga nila, nag-one year ka, no? Dr. Roda last July 17 at together with Ms. Mawen in zone of PPDC. At gusto ko lang sabihin that you are really a good addition to the family of the provincial government of Laguna because we have seen naman the accomplishment of PGNRO. No? Thank you very much, PGNRO, for your tireless commitment in protecting our environment and natural resources. No? Maraming salamat sa inyo. Alam niyo yung office nyo, it plays a vital role in safeguarding our environment and our natural resources. At what you do today, no, is not only essential today, but it is a legacy that we leave for our future generation. Kaya napaka-importante ng role nyo. No? In fact, lagi ako nag-worry pag nakikita ko ang dami-daming basura. No? Sa atin lang, sa provincial government, ang daming basura. At alam nyo ba, doon sa ginagawa nilang study sa WACS, no, I think kalahating kilo bawat isang araw, bawat tao. Kalahating kilo yung pinoproduce nating basura every day. So, ang dami, ilang milyon ang population ng Laguna, 4 million. So, ibig sabihin, half kilo sa 4 na milyon every day. Magkano yan? No, di ba? Ang dami palang basura every day. So, nakaka-worry din, no, how we're going to do waste disposal management. Kaya that's the bigger role you have to perform, no, sa PGNRO. But at any rate, nakita natin yung accomplishment ninyo and we are really very happy that you are actually doing your job in protecting our environment. So maraming salamat, Dr. Roda and the rest of the team ng PGNRO. Thank you for your commitment and for your tireless effort really in protecting our environment. Palakpakan po natin muli ang PGNRO. At sa ating lahat, maraming salamat. It's the beginning of the week again. So, gawin pa natin ang mas mabuti ang ating trabaho. Sabi nga ni Roda, ano yun? Let us leave things better than we found them. Okay? So, yan ha. Magandang umaga muli sa inyo. God bless you. Mabuhay po tayong lahat. Thank you. Good morning. Yung maliit na. Ang ganda yata.